Yung magandang araw sa inyo mga idol. Kamusta kayo? Medyo matagal-tagal din bago tayo ulit nakapagawa ng video or ng vlog para kay Sed sa ating Rider 150. Medyo naging busy din tayo kasi yun, nag-asikaso muna tayo ng pagpapagawa nitong ating munting bahay. Then medyo busy lang din sa work, marami tayong nasikaso yun. So ngayon, medyo natanggal din to sa bahay itong si Sed. Hindi ko siya nagamit halos mga 2 months siguro, almost 2 months, kasi nag-uulan din laging putik dito, tinatamad akong ilabas, so lagi lang siya nakakubong. So yun, naisipan ko kasi na ayusin ulit siya kasi namimiss ko na siyang gamitin. Yun, syempre. And nilinis ko, tinanggal ko yung mga kaha niya, nilinis ko na yung loob, pinunasan ko lang, siguro yung iba lang, yung mga singit-singit hindi pa, pero soon, ayusin din natin kasi meron lang tayong gagawin ngayong video. Yun, magpapalit tayo ng carburetor. May nabili ako na budget meal na carburetor kasi yun nga, napatayin ka to si Sed, medyo matagal, tinaray natin buhayin, medyo nagloloko na yung carb niya. So bumili tayo ng budget meal lang kasi yun, wala pa tayo masyadong budget kasi nagamit nga natin sa pagpapagawa ng bahay. So try natin kung yung nabili natin is kasi marami nagsasabi tsaka na sa mga reviewer, napapanood ko din na yung carburetor na to ay plug and play. So check natin kung plug and play nga ba talaga siya ating Rider 150. By the way, yung ating Rider ay stock lang, super stock lang siya lahat. So yun, simulan natin. Bali nga pala mga idol, hindi nga pala tutorial yung ating gagawin kasi hindi tayo totono ng carb. Kumbaga parang review lang doon sa nabili nating carb kung talagang plug and play. So hindi tayo magtotono ng mga jettings ganyan. Siguro check lang natin yung jettings na kasama ng carb, pero hindi tayo magtotono mga idol. Check lang natin kung okay ba siya agad dito kay Sed. So yun, let's go! Ito yung mga idol yung sinasabi ko sa inyo na nabili ko na budget meal na carb. Okay, Kehin by Sudco. Yan. Pero hindi ko lang sure kung talagang orig na Kehin to, pero alam ko kasi alam niyo naman yung price ng ng original na Kehin talaga. Medyo mataas yung price kumpara dito. Ito nabili ko, wala pa tong 1K, wala pa itong 1,000. Pakita ko sa inyo yung itsura. Bali sa mga naghahanap ng or wala pang budget para sa carb na medyo yung original na mga carb, siguro bagay itong video na to para sa inyo. Check natin mga idol kung talagang plug and play to. Ayan. Okay. Ayan, may serial number pa siya mga idol. Namang okay siya. Ayan. Ayan, 28mm nga pala to mga idol. Ayan. Buksan natin, check lang natin kung ano yung kasama niyang mga jettings mga idol. Saglit lang.
So yun mga idol, natanggal na natin. Bali ito yung main jet nya. Ayan, makikita nyo 115 yung kanyang main jet. Then yung kanyang pilot jet is 34. Yan yun yung kasamang jettings nitong ating budget meal na carb. So yun, balik na lang ulit natin. Yan, sana mag-tumono agad siya sa ating rider. Yan, subit na natin yung kanyang flat slide. Bali hindi na rin natin in-adjust mga idol yung pin. Bali hinayaan lang natin nasa gitna, hindi na natin adjust. Yan mga idol, magkabit na natin. Kabit na lang natin yung hose. So yan mga idol, naikabit na natin yung ating carb. Naikabit na natin din yung sa fuel hose. Nalagyan na rin natin yung gasolina. Hindi na natin ipakita kasi magpo-pause naman tayo sa kakabit nun. Then try na natin mga idol. Kagandahan nga pala dito mga idol, meron siyang choke. Yan. Yan o. Yan. Then, try na natin. Gagamitin pala natin mga idol dito is yung kicker. Kaso medyo may problema nga. Kasi yun, kahit foldable yung pinaltan ko ito ng foldable, sumasabit pa rin siya. Pero nabubuhay, nakikik naman. Yan. Kasi, hindi natin mabuhay although meron siyang battery, pero yung kasi sa sobrang tagal natin na hindi nagamit to, nag low bat na siya. Yan, kung mapapansin nyo, low bat. So gagamit tayo ng kicker. Nagana pa naman yung kanyang konting battery. Gamit tayo ng kicker mga idol. Yan natin, gawin na lang natin ang paraan. Yan. Ayan mga idol, kung mapapansin nyo, tatlong kick ko lang, nabuhay na kaagad siya. Kung mapapansin, wala pa akong ginagalaw doon sa carburetor kahit doon sa adjust ng air and fuel mixture niya, hindi siya ginagalaw. Pati yung sa idle niya, hindi ko rin ginagalaw. Sa ngayon, parang masasabi ko mas okay ito kaysa doon sa luma kong pinalitan. Yan, tingnan natin yung, sige, hindi pa naman kasi mainit yung makina, pero check natin yung idle na ating motor. Ayan. So ang reading niya nasa 1.5 mga idol yan. Normal lang yan naman. Tingnan natin kung bababa siya o hindi. So wala pa akong ginagalaw dyan mga idol, kahit dito sa idle niya hindi ko ginagalaw ito sa gas. Painitin lang natin mga idol yung makina. Siguro ilang minuto. So yan mga idol, habang pinapainit natin yung makina, kabit na natin muna yung upuan para matesting natin sa labas. Yan o, mapapansin nyo, maganda pa rin yung idle nya. Kunin ko na yung upuan. Medyo mainit na yung makina.
umakyat na lang konti yung kanyang idle. Yan, nagwawa. Yan, mas mataas na siya sa 1.5. Tingnan natin i-rev. Yan. Parang 1 3/4 na siya, 1.75. So try natin mga idol sa labas. Magdadala lang tayo ng pang-adjust ng air and fuel mixture. So yung mga idol, mainit na yung makina yan, tapos na-test na rin natin sa labas. Ito yung kanyang 1.5 ang ginawa natin idle nya. Sa'yo natin galitin. Normal siya sa 1. Idol niya mga idol. Yan mga idol yung pinalit natin na carb. Yan, Sudco Kehin, Sudco 28mm. Yan, bali marirecommend ko siya para dun sa mga naghahanap talaga ng mga budget meal na carb na gusto nila, may power din kahit papano. Then ito kasi yung stock jettings na ginamit natin, Stinco, ito naman ang gagamitin natin kasi siguro may power siya pero tipid pa rin. Sobrang sulit nito mga idol. Yan, sa mga naghahanap ng budget meal na carb. Yan, bali mga idol, medyo natagal na lang tayo kasi nagtaka ako nung nagtetest run na tayo. Pag naka-idle na tayo, biglang ang nangyayari dun sa RPM nya is taas baba. So napansin natin, una kong chinek itong air cut cover nya. Bali ang nangyari is unang nakakabit dyan, kung mapapansin nyo, ito acrylic na to. Tapos nung binibirit ko siya, ayan, may lumalabas na usok. So ibig sabihin kawang siya, may singaw. So ginawa, kinalas natin at ganito, kaya pala siya yan siguro pag umiinit yung makina. So para sa akin hindi recommended to, yung ganitong air cut cover. Pang design lang siguro to, pang mga show ganon. Pero kung gagamitin yung motor nyo, hindi to recommended na gamitin. So balik muna ako dito sa ating stock. Ayan, ano naman siya. Yan, may takip naman yung sa hose. Tapos ito, nilagyan ko ulit ng hose pa diretso dun sa manifold. Ayan. Tapos kala ko mag-okay na siya mga idol. Ganun pa rin. Nung una nag-steady siya, tapos nung pag binibirit ko siya, tapos binitawan mo, gaganon pa rin siya. So naisip ko kasi nagkaganto na rin dati sa aking Dio, na may Dio pa ako dati. Chinek ko tong manifold kasi yung manifold nito nilagyan ko lang dati ng tawag doon, gasket maker, kasi may singaw na siyang konti. Kala ko okay pa siya. Tapos nung chinek ko, ang laki na ng crack na. Papakita ko sa inyo yung crack niya na sinasabi ko sa inyo. So ibig sabihin, pag may singaw yan, o kaya to, hindi talaga okay ang inyong minor. Lagi siyang sobrang galaw. Kahit anong gawin yung tono sa carb. So yun, sabi ko, kasi alam ko nga, nababasa ko nga na ito, plug and play lang. Sobrang ganda niya magtono, lalo't kung stock.
So, bigla ako naisip to. Buti lang meron ako nito, meron na kasi nga alam ko may singaw na to yung luma, yung pinaka-original pa niya. Buti may reserba ako. Yun, pinaltan ko lang din yan. Pagkakabit ko nito, biglang nag-normal yan. Makikita nyo naman, normal siya sa 1.5. Bali nga palang air and fuel mixture nito sa screw niya is 1.5 turn lang. So yun lang. Sana may nakuha kayong idea or para sa naghahanap talaga ng budget meal na carb. Kahit siguro yung anong motor, pwede to. Kasi yung iba nakikita ko nakalagay ito sa Wave. Okay din sa kanila. So yun, recommended ko to yun. Solid tong carb na to. Budget meal pero solid. So yun lang mga idol. Maraming salamat and peace out.